Ang mga kabibiyaw dati patagalin, pag-usapan natin yung magandang balita ngayon para sa mga Pilipino, etong impeachment ni VP Sara dahil alam naman natin talagang nagdidiwang ang marami mga Pilipino ngayon sa boto na 54 yung bumoto na sufficient yung mga impeachment ni VP Sara at 1 yung talagang bayani ng mga dilis. Sino yan? Sino? Na pinagtatawanan ngayon si Suntay. Si Bong Suntay. Pero alam naman kasi natin, may nagsampa ng impeachment kay VP Sara. 4. Ha? Pero 2 lang yung tinalakay. Kasi yung isa, yung number 1 na yung unang nagsampa, napasok kasi sa 1-year bar rule. Tapos yung pangatlo, tama ba kayo? Yung pangalawa. Yung pangalawa, nag-withdraw. Dahil susuportahan na lang daw yung pangatlong impeachment. So yung 2 na talakay, 3 and 4, ayun. Sufficient in substance kaganina. 54 versus 1 ang boto. Ang maganda rito, makikita natin sa mga kababayan natin, base doon sa mga comment section ng mga video kaganina, nagbubunyi. Kasi malalaman na ang katotohanan. Hindi gaya nung nakaraan na talagang malabo-malabo pa sa sabaw ng pusit. Anong basa nyo dadalo? Kung ako muna ha, kung titingnan mo yung pagdinig ng House Justice Committee, no? Medyo may mga kontrabida eh. Halimbawa, si Rufus Rodriguez, minsan mapapaisip ka, ano ba talaga to? Bata ba to ni Sara Duterte? Bakit ganyan yung kanyang line of questioning? Pero salitaan niya kasi para maaasar kayo, no? Kaya, pero bumoto din siya pabor doon sa impeachment o yung sa sufficiency in substance ni Sara Duterte doon sa kanyang kaso. Yun ang tawag, it's a prank. It's a prank. Oo. Marami na budol. Pero kung titingnan mo kasi yung hearing, may mga ebidensya eh. Piniplayback nila doon, pinapalabas nila doon yung mga, di ba, pagbabanta ni Sara Duterte, kay Presidente, kay First Lady, at kay Speaker Martin Romualdez, ipapakita. Kung baga, yung mga miyembro ng House Justice Committee, marerefresh sa utak nila. Ito yung ginawa ni Sara Duterte, ang tindi ng ginawa ni Sara Duterte. Dahilan para bumoto sila. Kaya na-determine yung sufficiency in substance. Uusad na tayo yan. Ang maganda ito yan. Anong basa mo doon? Tingin ko talagang gumalaw na ang mga partido eh. Palagay ko nagkaroon ng decision ng mga partido na suporta ng impeachment na backdoor, no? Backdoor, no? Ni VP Sara Duterte. Kung matatandaan nyo, yung NUP, nagsabi sila na hindi nila susuportahan itong impeachment ni Sara Duterte dahil walang bagong ebidensya daw. Pero binawi naman nila later on yun. At kung i-consider mo yung number na 54 out of 1. Tapos 1 lang ang hindi. Ibig sabihin, halos lahat ng miyembro ng mga partido na kasama sa Justice Committee ay bumoto para consider na sufficient in form and substance ang impeachment ni VP Sara Duterte. Super majority, no? Ako, nabigla din ako doon eh. Kasi ang ini-expect ko nga, baka may 10 doon eh. Nabuboto pabor kay Sara Duterte. Tama ka, sir. Baka may mga internal arrangement na yan. Kaya ganyan yung boto. Hindi, kung ano yan, kung pababayaan ng mga miyembro ng mga partido na bumoto base sa kanilang individual preferences, palagay ko hindi magiging ganyan ang boto eh. No? Kaya palagay ko nag-usap-usap na rin ang mga partido at they made a stand, no, na i-impeach itong si Sara Duterte at least sa Justice Committee level. So anong susunod na mangyari rito? Sa plenary na magkakabotohan na. Magkakabotohan na. So ang kailangan doon ay 105 votes. 105 na boto ng mga congressman para mayakit muli ng Senado. So sa tingin nyo, kaya ba yan? Palagay ko sa 54 sa Justice Committee pa lang, Konti kaya. Konti na lang. No, 51 na lang ang kailangan. 51. Ang miyembro ng Lakas CMD, nasa 90 plus ata, 94. No? Plus yung mga party list pa. Yung progressive groups. So yung 105, I think parang piece of cake. Parang napakadaling matches. Maning-mani lang yan. Maning-mani. 105. Kaya ang nakikita ko na lang dyan na itatry gawin ng kampo ni VP Sara is questionin na naman ang proceedings na to sa Supreme Court. Assuming may makita silang butas. Assuming no, may makita na naman silang butas, posibleng gawin na naman nila yon. Pero kanina tinanong siya eh, may ambush interview, may chance interview kanina kay Sara Duterte. Anong masasabi doon sa impeachment? Alam mo ang sagot niya? Ano? Sabi niya, marami akong ginagawa. Ako, budol yun! Bibi, marami ginagawa kaya hindi sila nakafocus sa impeachment. Nag-react na agad ako sa akin. Sinabi niya yun? Budol. Nag-react na agad ako sa aking page. Tinatanong ko ang aking mga followers kung meron ba kayong nalalamang ginagawa ng Vice President. Parang hindi ako informed ba? Tanongin mo ako, sige. May alam ka ba ginagawa ng BP? Teka lang ha.
Parang teka lang ha, walang maisip eh. Hindi na, nagtanim ng puno. Ako, hindi ko makakalimutan niya, nagtanim ng puno. Hindi, ako sa tingin ko, kaya ganyan sagot niya. Kasi expected na niya na talagang mabubulilasyon siya dyan sa Congress. Di ba? Dead man na lang. Samantala may 16 lawyers na naka-ready. Ngayon, sigurado, dodoble na eh. Kasi tiyak na tiyak, iakit ng Senado yan Ang matindi pa dyan, pinapasagot siya within 10 days. Bibigyan siya ng notice. Kailangan Bibigyan siya ng makasagot notice. I think yan yung isa sa mga procedure na in-insert na hindi ginawa noong 2025. Correct. Dati. Dahil sa desisyon ng Supreme Court, di ba? Nabigyan ng karapatan na sumagot ang impeach officials. So, by inviting BP Sara na mag-participate sa susunod na hearing at sagutin yung mga paratang sa kanya, mukhang sinusunod nila yung Sumusunod na talaga. procedure na nilayout ng Supreme Court. Ano? Ang tanong dyan, kung Pupunta. pupunta. Ako, naniniwala ko hindi pupunta. Kasi hindi niya nga ginagalang yung Hindi kasi hindi mo masisipag di nagpunta eh. Nag-i-English kasi karamihan doon. Dapat Tagalog. Di ba? Tagalog para... Pwede naman siya mag-request. Ha? Pwede naman siya mag-request na Tagalog yung Oo, interview. lalo si Brian po, straight English talaga eh. Pag yun ang tanong sa kanya, loading na naman siya. Bunti ko na may bukod iniinom ko palarista. Hindi ba nag-request Ganun pa yan? sa English. Hindi darating. Pero sa tingin ko talaga, mahihirapan si BP Sara sagutin yung mga sa kanya. Akusasyon. Ang Diba? bigat kasi, ang bigat Oo, eh. lalo na, yun doon sa bank account nila. Oo. Nako. Pero sa ganyang level, I don't think na magpo-proceed na yung bubuksan yung mga bank accounts. I don't think na pagpo-proceed doon sa ganung level. Feeling ko sa Senado. Palagay ko sa Senado. Sa Senado Pag na. nagkainitan yan, pwede yan. Kumbaga, hindi pa kailangan yung pinakaalas. I-reserve mo na lang yan. Pwedeng i-reserve yung mo na lang alas yan sa ng, bigger battle. So. Oo, correct. Yung alas ni Trillanes, ilabas sa Ngayon, Senado. ang tanong dyan, pagdating sa Senado, mafo-forthwith kaya yan? O baka kangkungan na naman dadamputin yan? Hanggat nandiyan si Tito Soto bilang Senate President, kailangan niyang dinggin na ganyan. Nag-comment na si Tito Sen. Ang sabi na niya? kapag umabot sa kanila ang impeachment ay action na nila agad. No? Mag-start sila ng impeachment forthwith. Seryoso? Pero teka, bago pala tayo mag-iba ng topic, no? Si BP Sara Duterte hiningaan ng reaksyon, di ba? Si Pulong Duterte meron agad siyang statement. Ano di ba? sabi niya? Sabi niya parang nananakot. Sa Sabi niya? 54 na bumoto, yan daw yung mga taong hindi sumusunod sa sa due process, sa hustisya. yung inabahan niya na saksak. Kumusta ba siya nun? Yun na nga ang due process eh. Diba? Hindi nila maintindihan. At parang may panakot, no? Parang siyang nananakot. No? Kung walang due process, itong si Pulong, magreklamo na lang. Sampahan niya ulit ng kaso sa Supreme Court kung walang due process. Feeling ko naghahanap na ng butas siya. Wala. Tatakbo sa Korte Suprema na naman yan. Naghahanap lang yan ng butas. Hindi, wala na silang mabubutas. Mahirapan sila. Kasi in fairness, napakatalino ni Kong Jervil Luis. Galing. Kailangan step by step talaga. At kapag nanilihis na yung mga argumento ng mga mababatas, i-remind niya eh. Kailangan natin comment talaga si chairwoman, no? ng Justice Committee, Beatrix Luistro, for able handling, no? For the professional handling of Magaling. the impeachment hearings, no? Judge ba yan o abogado? Lawyer. Lawyer siya. Hindi siya judge. Naging professor siya ng ng law. Talagang At diretso practicing mag-English lawyer. eh. At Feeling ko pag lawyer. nakausap ni Sarah, dugo ilong ni Sarah dyan eh. Basta pa, kasi di ba isa sa tata yung prosecutor, di ba? Yes. Once na mag-proceed na sa Senado yan. kasama. Si Luistro. Habang may pa sila Ila Dilima, talagang walang kakamuti si Sarah Ay, dyan. oo. Hindi, mabigat yan. Si Cheldok. Cheldok na pa. Andyan. Si Laila de Lima. Si Beatrix Luistro. So, meron pang magagaling na mga lalaki mga abogado abogado dyan na veterano rin sa Mga trial. congressman yun. O, mga mga litigation tatayo. lawyers din. Oh, pero maliban dyan sa impeachment ni VP Sara, meron din kengkoy-kengkoy na nangyari rin kahapon dun sa isang congressman na talagang pinagpipestahan ngayon ng kahihiyan sa Si social media. Suntay. Si Suntay. Si Mr. Na Fantasy. sabi niya, nakita niya rin sa Ann Cortez tapos nag-init siya. Kung, alam mo, Congressman Suntay, ito payo ko sa'yo. Kung nag-iinit lang rin naman yung katawan mo sa babae, hindi ka bagay dyan sa Kongreso kasi malamig dyan, malakas aircon dyan. Kasi dapat. Ngayon, dapat sa'yo, magsasama ka sa akin, ay kagayam. Kasi maraming kontak yan. Tanggal init na katawan mo kagayam. Ako naman silang kahit nito ni Dapat Palarista. tayo sa mga. Oo, kagayam. Tingnan mo kami video. Good boy ako. Kaya tinatanga. Sa tingin nyo, okay ba yung sinabi niya? Pero pinagtatanggol niya na ano lang daw na yun eh.
ano daw? Imagine lang naman daw niya yun Hindi, sinasabi niya yung intent walang mali. Oo. Wala siyang intention na bastusin. In fact, compliment nga raw yun. Pero nag-apologize na raw siya. Sorry kami pa may kasalanan Nag-apologize na siya sa mga tao daw na nasaktan. Wala naman daw mali siya doon sa gusto niyang sabihin. Parang yung sorry na hindi sorry di ba? Kasi talagang pinagpipilitan pa din niya na walang masama sa sinabi niya. Pero sa totoo lang mga ka-BBM, yung kanyang analogy ay pang-elementary. Napakababaw ng analogy at malayo sa sitwasyon na nangyari o sa sinabi ni BP Sara tungkol dyan sa assassination, no? Exactly. Threats niya nung last year. Napakalayo ng analogy ni Suntay. Kaya dapat talagang i-condemn ng unang-una ng mga babae ang kanyang sinabi at hindi dapat objectify ang mga babae, no? Sa mga kahit anong sitwasyon, kahit anong forum, hindi dapat ginagawa ng isang tao yan. Lalo na sa isang congressman na honorable, supposedly, at pinapasweldo lamang ng taong bayan, kasama na ang mga kababaihan. Correct. Ewan ko bakit yun kaya nagamit niya? Babae, di ba? Hindi lang babae, nagpangalan pa ng artista. O, di tad siya ng batikos ngayon sa mga kababaihan din. Actually, diba? dapat kasuhan yan At diba? Women's Month Ngayon Women's Month ngayon. Kaya galit. Wrong timing talaga. Kaya Wrong galit sa timing kanya yung talaga. mga babae. Dapat yan may magsampa ng administrative case o kaya ng ethical complaint, Para diba? sa ethics yata may magsasampa sa Dapat kanya. sampahan yan kasi sexual innuendo yun. Pinag-usapan ni Corina Sanchez yan sa Pinky Web kahapon. Yung Pinky Web, sinabi niya dapat merong magkaso sa ethics committee. Pero tinitingnan ko in defense, may mga kakampi din si Sontay, may mga nagtatanggol din sa kanya Sa totoong buhay daw, hindi naman daw talaga bastos si Sontay. Ano lang daw, Hindi, taken out of context Hindi lang. usapan dito yung totoong buhay. Kung ano yung sinabi niya, yun yung pinag-uusapan dito. Diba? Isipin mo, si Ann Curtis, may asawa pa yun. Correct. Diba? Hindi niya na lang inisip yun. Taken out of context, parang inulit niya rin sa mga ibang interviews after the hearings kahapon. In-interview siya nila sa TV5. Diba? Tapos meron pa siyang iba't ibang interview, pati sa GMA, ganun. Pero si Suntay bilib ka rin dyan bayani ng mga tanga ngayon yan. Bakit? Nanindigan sa katangahan ng mga TTS. Pinuri nga ni Pulong napakatapang daw. At may paninindigan. Pinis na nakikinig sa atin, Sige pa, ipagtanggol niyo pa si Sontay. Si Rufus, hindi niya pinuri, di Pulong. Hindi. Nabanatan tuloy natin si Rufus. Kasi Hindi, kanina nanonood ako habang nagsasalita si Rufus, nakakabad trip. Masarap patuloy ng cellphone Kasi parang namang hindi din ng college show, di ba? Yung mga salita niya halatang parang nakapanig talaga kay Sara. By the way, kaya yung mga ka-BBM, si Palirings andun mismo sa hearing. Sa live hearing, nasa kongreso siya kanina. Tinama Kaya nakakapag-share siya ng mga pa ganyan. kaya ako sa TV, nagsalita si Ortega kaganina Ano ba sabi ni Ortega? Hindi, yung pinag-opening speech siya, kaya tumabit-tabi ako baka mabasa Ortega dahil sa akin Ano sabi? Nakagip ka yung camera? Oo, nakagip ako ng camera. Sa likod kasi ako ni Ortega. Dapat nagpa-cute ka? Hindi, wala silang filter doon. Hindi ka tulad dito. Oo. Okay mga kabibima, i-comment nyo dyan sa mga viewers natin ngayon kung anong masasabi nyo sa tagumpay ng taong bayan ngayon. Ang dami natin viewers ngayon, 54-1 ang bumoto ng mga kongresista. Kasi alam mo yung mga congressman, mga representante ng bawat syudad yan, bawat bayan. Kung ano yung boses nila, yun yung boses ng mga nasasakupan nila. Kaya 54 yung bumoto at isa lang yung nagpakabayan. Ibig sabihin yan, marami sa mga taong bayan ang gusto na malaman ang katotohanan dito sa impeachment ni BP Sara at malapit-lapit na po yun. Bago tayo lumipat sa ibang topic, gusto ko lang sabihin na itong hurdle natin o itong tagumpay natin sa Justice Committee ay umpisa pa lang. Ang next battleground po natin ay ang plenary. Pagbobotohan po ang magiging report ng Justice Committee sa plenary at dapat po at least maka 105 congressman. Yung 54, madagdagan na lang yun. Madagdagan ng 51 para maging 105 congressman na pipirma sa impeachment ni BP Sara Duterte para may akyat sa Senado. Ngayon, dapat ipagpatuloy po natin ang pressure, pagpatuloy po natin ang pag-call out sa mga congressmen na magdi-decide tungkol dito sa impeachment ni BP Sara at siguraduhin natin na talagang makarating sa Senado ang kanyang impeachment. Ito kung titingnan mo pagkumpara natin si Lenny at si Sara, talo talaga si Lenny kay Sara. Ngayon si Lenny talo? Talo si Lenny Sa ngayon saan level? To kasi
Si Sara, 2 beses may impeach. Si Lenny, hindi. Diba? First time in the history of the Pilipinas, isang vice president, 2 beses may impeach. Ayan, dito tayo sa pangalawang topic natin, dito kay Madriaga. May nagtangka raw sa kanyang buhay kagabi. Bago sampahan ng kaso. Oo, ngayon, kasi kung titingnan mo yung mga pangyayari rito kay Madriaga, itong yung nag-oath siya, yung nag-ano siya ng affidavit, sinampahan siya nila chika ng kaso, cyber libel. Ngayon, kahapon, may nagtangka naman sa kanyang buhay. Siyempre, na-failed, hindi natuloy. Ngayon, kanina, sinampahan naman siya ni BP Sara ng kaso. Perjury. Oh, ngayon magtataka ka parang coordinated eh. Yung mga plano. Oo, kasi magtataka ka bakit nagsampa si BP Sara ng kaso. First time yan eh. Hindi nagsasampa ng kaso yan. first time Duterte. Parang mga Marcos yan, hindi nagsasampa ng kaso. Kung hindi nga yan nagsasampa ng kaso, kung mura-murahin ni Joe yan, hindi nagsasampa ng kaso eh. Kung titignan mo, maraming buwabatikos kay BP Sara. Pero dead ma lang siya. Siyempre, politiko siya eh. Pero etong kay Ramil Madriaga, dumating na siya ng punto na nagsampa na ng kaso para mapigilan daw yung mga pinagsasabi nito na kasinungalingan. Feeling ko yan. Sige, sir. Parang threat yan or harassment para hindi niya ituloy ang kanyang testimonya. testimonya or maghinay-hinay siya sa gusto niyang gawin. Kasi yung testamento niya, kasama na doon sa expected natin isasama doon sa articles of impeachment ng House of Representatives. Di ba na pag-uusapan na nga na baka in one of the hearings, i-invite siya dyan para ipaliwanag niya. Kasi siya yung nakakaalam kung paano winaldas yung confidential funds. Siya nga raw ang missing link. Correct. At may mga ebidensya, may mga geotagging doon sa kanyang cellphones, may mga conversations na hawak ng korte. Mabigat yun. Kung meron mga ganun, mabigat na ebidensya yan. Matidiin talaga siya dyan. Pero kaya dapat protektahan siya ng BJMP. Kung saan siya naka-detain or nakakulong. Dapat siyang protektahan. Kasi alam mo, palarista ka coffee, no? Takpan lang siya ng unan dyan. Pwedeng palabasin na binangungot. Correct. Yan yung mga diskarte niya. Diskarte sa loob, no? Tatakpan lang ang unan yan. Mamatay yan. Paano yun? Wala na yung salaysay niya. Hindi. Wala na. Wala na yun. Hindi niya na kayang yun eh. Hindi niya patunayan. Wala na magpapatunay nun eh. Naku, ingatan niyo po si Madriaga kasi as long na sinampahan ng kaso yan ni BP Sara, seryoso yan. Pero mabuti na lang din, naglabas yung kanyang abogado na may banta sa buhay niya. At least kahit pa paano, call to action niya sa BJMP, sa kanilang kustodiya, na i-double up nila yung kanilang security, di ba? O paigtingin nila yung security doon kay Madriaga. Kasi napakabilis. Nakatali yan. Kumbaga yung manok, nakatali yan. Mabilis mo lang machuchugi yan eh. At dapat hindi lang tumitigil sa hepe ng BJMP doon sa lugar na yon. Dapat si Secretary John Vic Rimulya, dahil under sa kanya BJMP, siya dapat ang magsiguro ng safety and protection ni or baka pwedeng ilipat, Ramil Madriaga. Diba? Ilipat sa PNP Custodial Center, mas maigting yung monitoring monitoring ilipat sa Manila Hotel yan eh. para talagang safe sa Manila Hotel eh. Anong kwarto, pre? Yung deluxe. Yung pinag-check na ni Hayam. Yung malamig. Isipin niyo, patawa-tawa tayo rito. Eto kay Ramil Madriaga, seryoso po talaga to kasi syempre, ika nga, missing link, eto si Ramil Madriaga dyan sa impeachment ni BP Sara. Kaya siguro kinasuhan yan dahil siguro intimidate. Mabigat yung mga bibitawan salita niya pag nagsimula na ang hearing ni Madriaga. Kasi ni Sara, kasi nakapagtaka lang, bakit nagsampa si Sara ng kaso? Ngayon lang. Bakit ngayon lang? Akala ko ba, bloodbath? Diba? Bakit naging bakit naging na lang, bloodbath, di ba? Kasi pwede naman niya, sagutin sa mismong impeachment hearings yan eh. Kung hindi totoo, di ba? Kung naninira lang. Diba? Ang problema dyan, kung may mga ebidensyang malalakas. May motibo yan. Siguradong may motibo si Sara Duterte. At tingnan nyo yung timing, di ba? Bakit ngayon yung i-file yan? Kung kailan maghihiring na dyan sa House of Representatives at baka i-invite si Madriaga, bakit ngayon ka lang magsasampa ng kaso? Siguro, isa sa strategy nila, they were hoping na umatras. Maareglo. Dahil material ang kanyang sasabihin, by intimidating him, they were hoping na umatras itong si Ramil Madriaga. Pero feeling ko, hindi atras yan. Naka-all out na yan sa tingin ko. Hindi atras, talagang palaban na rin yan si Madriaga. Kasi nating Toulouse, nakakulong na siya eh. Naman. Diba? Doon pa ba siya atras? Ano ba bang katakakan yan? And sana, kasi ang alam ko, may pending application niya sa Witness Protection Program. Kung pwedeng mapabilis siya ng DOJ para kahit papano, tumindi yung protection
ni Ramil Madriaga. Tama. Yan, okay, dito tayo sa pangatlong ano natin. Ito, talagang ano to ginagamit to ng mga bugok ng mga DDS eh. Ginagamit nila itong issue na to para pahiya na naman si PBBM. Ilabas na yan. Diyan sa EDCA na yan. Ha? Alam naman natin kasi na may gera. Diyan sa Iran. Magitan ng Iran, Israel, ngayong Amerika. O ngayon, syempre may gera ron. May nagpapaulan ng missiles ang Iran sa mga kalapit nilang bansa na merong American-based o base militar. At yun ang kanilang pinupuntirya. Ngayon, sabi ng mga abnormal dito sa Pilipinas, paano yan? Baka madamay ang Pilipinas kasi meron tayong EDCA site. Baka bombahin tayo. Hindi, ang term nga nila, military base Yun nga di ba? Unang-una po linawin natin ha. O, ikaw na yung magpaliwanag, Jomel Chua. Kung ano ba yung EDCA? Kung paliwanag mo Kung pagmamayari ba ng EDCA ng Amerika? Pilipinas? Ano ba ang EDCA? Ikaw na, Joe. EDCA kasi Enhanced Defense Cooperation Agreement, no? Sa pagitan po yan ng Pilipinas at ng Estados Unidos, 1951 pa po yan, nag-exist na yan. May mga EDCA sites sa Pilipinas. Ang sinasabi kasi ng mga bugok na diles, yan daw po ay US bases. Kapag sinabi mo US bases yan, controlled yan, under the supervision yan ng US military. Pero ang paglilinaw po ng Armed Forces of the Philippines, hindi po sa Estados Unidos yan. Sa Armed Forces of the Philippines yan. At ginagamit lang yan for humanitarian efforts at hindi sa defensive. At sa defensive lang, not sa offensive. Diba? So sa madaling sabi, hindi tayo bibirahin ng Iran dahil may US bases dito sa Pilipinas. Unang-una, walang kakayahan ng Iran na birahin ng Pilipinas kahit may mga missile sila, hindi aabot yung range papunta dito sa Pilipinas. Kasi unang-una, made in China yung mga gamit nila. So safe, walang direct threat. Yan ang paglilinaw ni Gilbert Chodoro, ni DND Secretary, walang direct threat sa Pilipinas. Huwag po kayo mangamba na, kasi ang iba nagagalit kasi bakit pinapahintulutan yung Estados Unidos dito sa Pilipinas? Tuloy, madadamay tayo dyan. Pangalawa, walang problema ang Pilipinas at ang Iran. Wala tayong problema dyan. Wala namang proxy war sa pagitan ng Pilipinas at ng Iran. So, walang issue. At ang pagkakaalam ko yung mga missile ng Iran, ang kaya lang abutin yan ay 2,500 kilometer. Malakas na. 2,500 kilometer. Pinakamalayo ang kayang abutin yan. Napakalayo. Ang pagitan natin sa Iran ay 7,000 kilometer. Correct. Triple ng 2.5. Hindi, kaya bago tayo abutin yan, yung missile na babagsak na sa ibang karagatan. Bansa, o sa karagatan. Baka sa tubig na nga. O kaya malabong-malabo po yung sinasabi ng mga abnormal na dahil kay BBM, madadamay tayo sa gera. Yan ang sinasabi nila, di ba? So yung 9 EDCA sites, hindi yan bases. Hindi. Correct. Kasi mayroon malaking pagkaiba pag sinabi mo US base sa EDCA. No, kapag US base yan, kontrolado ng United States yan. At yung mga bases na yan, extension ng kanilang territory. Correct. Wala tayong say dyan. No? Sila ang magko-control niyan. No? Parang embassies yan Parang mga embassy yan. Na extension ng territory ng may-ari ng embassy. No? Ganun din yung mga bases. EDCA sites, tayo po nagko-control yan. Tayo ang may control. Yung talagang ganado sila gamitin yung argumento na yan para matakot yung mga kababayan natin. Sabi, si BBM, napakahina mag-isip kasi ganyan, pinayagan yung EDSA. Si BBM, wala talagang silbi kasi ganyan-ganyan. Ba't si Digong yung 2 beses sinimatay? Actually, kung mahina si BBM. Actually, pinapalabas sila. Kaya nga si Harry Roque, sa kanyang video, nang isang araw lang, pinanood ko rin, ang panawagan nila, pansamantala, ibigay yung presidency kay Sara Duterte. Kasi hindi raw kaya ni PBBM i-handle Yan, isa din yan sa kanilang mga argumento. Dahil kay PBBM, nagkakaganyan, etc. Walang ginagawa, walang totoong suporta. So kapag si Sara Duterte na raw, yung presidente, pansamantala lang hindi nila sinasabi habang buhay pansamantala lang, makakapagbigay daw ng totoong suporta. Paano makakapagbigay kung hindi marunong mag-English? Valerista, naalala ko tuloy nabasa ko kanito yung mga tanga, inutil, bobo, mga animal, mga leche. Sabihin man naman ng isang nagpost, at marami pang nag-agree kung si Duterte daw ang presidente, hindi daw nangyari sa Iran sa Israel. Kasi nga, at wala daw mamamatay na Pilipino. So, parang sinabi niya. Bakit daw? Kasi siguro siya yung babala sa kanyon. Hindi, parang implication nun. Kapag si Duterte ang presidente, yung mga bala, yung mga missile, yung mga bomb, sasaluhin niya. Pag merong tatamaan ng mga Pilipino, titigil, iiwas. Ganon sila katanga. Grabe. Mga vocals talaga. May nag-post ng ganyan? Meron. Napakabobo nun. Oo. Grabe.
Paano mapipigilan ni Digong yung gera? Kung ICC nga, hindi niya masipa. Diba? Pipigilan niya yung mga missile. Oh. Yung prosecution niya, hindi niya mapigilan. Nakakatawa ka. Diba? Nakakatawa ka. Dami pa nag-share. Mga bobota nga, normal yung mga yun. Yan ang mga problema. Yan ang mga problema sa mga yan. Ang direct effect lang, seryoso no? Ang direct effect lang talaga ng gera dyan sa Middle East, yung pagtaas ng presyo ng crudo, ng langis, kasi yung kuryente natin, syempre, highly dependent yan doon sa crudo, sa fuel na inaangkat natin. Highly dependent tayo. Sa ibang bansa, syempre, may mga, yung transportation dyan, putol dyan kasi ang dami mga hindi gumagana, ibig sabihin, bumababa yung supply, tataas talaga ang presyo. At presyo ng world market yan. Hindi kasalanan ni Marcos yan kung bakit tataas yung presyo ng diesel, ng kerosene, o ng fuel dito sa Pilipinas. Grabe mga kababayan natin. Nagpa-panic buying talaga ngayon. Hindi mo rin masisi. Nagpa-panic buying sila. Mga dilis. Hindi, mga Pilipino. Pilipino nagpa-panic buying ng gold. Kasi maapektuhan. Dahil naapektuhan yung Saudi, binomba yung Saudi. Marami ka na nabili ata Kasama ka ata sa nagpanic buying Nagpanic buying daw kahapon Nagpanic buying ako kahapon ng gold kasi alam po, tataas yung gold talaga. Kaya bumili na ako ng mga gold kagahapon. Para investment, para syempre pag nagtaas, hindi benta. Pero sana matigil na, no? Yun din ang talaga. Si BBM yun din ang panawagan niya, di ba? Restraint, di ba? Baka naman, sana hindi maging prolong yung conflict. Yung gera, no? kasi sana weeks lang, no? At hindi umabot ng months or years katulad nangyari sa Russia, Ukraine. Dahil talagang tatamaan po tayo. Taon na yata dahil kapag tumaas ang halaga talaga ng oil, no? Definitely may effect yan sa energy, sa kuryente natin. Kapag may effect sa energy, kuryente natin, sa transportation fare natin, may epekto sa pagkain. Yung chain reaction yan, medyo mabigat. No? Sabi ba naman nung isang DDS, kasalanan ni BBM kaya tataas ang presyo ng langis. Anong gusto? Pigilan ni BBM yung gera? Napipigilan niya ba yun, di ba? O may nagsasabi pa, puro kayo impeachment, nagkakagera na nga, di ba? Mas importante ang impeachment kaysa sa gera sa Middle East. Dahil yung impeachment, kabuhayan natin, kinabukasan natin. Future ng Pilipinos, si Miao Miao. Ang dami nang namamatay ng Pilipino sa Middle East. Impeachment pa ang manahimik na lang siya. Manahimik na lang siya. Mas malayo tayo sa Middle East. Ang priority natin yung impeachment. Correct. Kasi diyan nakasalalay ang kinabukasan ng ating mga darating na henerasyon. And ito correct Miao, no? Hindi naman walang ginagawa ang administrasyon Malinaw din naman ang ginagawa ng administrasyon Tinutulungan yung ating mga kababayan na apektado dyan sa Middle East. Ang nangyayari sa ating bansa ngayon, affected tayo ng internal and external factors. No? Internally, meron tayong mga sariling problema. Andyan yung investigation ng flood control scam. Correct. Tapos andyan pa yung impeachment. No? Externally, meron tayong mga kinaharap na problema sa Middle East na posibleng maapektuhan tayo economically. So, sabay-sabay yan hinaharap ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. And so far, is doing well, no? Na mamanage siya ng maayos sa kailangang gawin ng gobyerno. At kalmado. At hindi nagpapanik. No? Correct. Makikita mo na marunong talaga yung presidente. Kasi kung masyadong reactive lang ang presidente, wala Hindi natin alam kung ano yung direksyon natin. Pero malinaw, mismo ang presidente na nagbibrief sa taong bayan, di ba? Ito yung sitwasyon natin. Naka-block yung airspaces natin, di tayo agad-agad makakapag-repatriate ng mga Pilipino. Pero ito yung ginagawa natin. Makakakopy at merong solusyon si VP Sara Duterte. Ewan ko. Tumigil daw ang itigil daw ang mga motorcade. Yes, kahit pa paano nakatulong yun. Doon ka na lang. Yung mga motorcade pag-rally. Dito? Tama yun. Kasi panawagan niya yan sa mga dilis na grupo nila Mike Defensor na mahilig sa motorcade. Itigil nyo na yan. Nakatulong, kahit pa paano nakatulong kayo. Pakinggan nyo na. Pag nagmo-motorcade sila, binapagsakan sila ng isang bomba ng katangahan kahihiyan. Isipin mo, 3 legyon ng plenano, pupunta sagad 300. Kasama pa yung Oo, escort. diba? Kasama pa yung vlogger ng 75. Kasama pa yung mga tindahan. Yan ka rin naman. Pati ko sa naman tayo sabihin. Paano mo sabihin ng DDS? Paano mo na sigurado 300 na lang kami? Inuubo ako dito kay Palerista. Sige, next comment tayo. Next comment. Yan, kay Sampaguitay, yung mga nasa Pilipinas lang ang takot sa gera. Kami nga dito, chillax lang. Actually, yes, no? May mga nag-message sa akin na sa Middle East sila, okay daw sila dyan. Medyo, din kasi, medyo naka-highlight din kasi sa media yung gera, no? Pero, tama, at least, sa kanila mismo nanggagaling. Sana safe. Sana manatili yung ganyang sitwasyon po ninyo dyan. Sabi ko yung post ko kanina. Kasi, sabi ko nga sa post ko, yung mga DDS trolls o yung mga DDS na naandito,
Mas alam pa nila kung ano mabuti para sa mga OFWs. Correct. Na naandun mismo. Oo. No? Mas magaling pa sila sa mga OFWs na naandun mismo. No? Kasi- Mas alam pa nila ang dapat nilang gawin. Tama sir, yung ibang mga dealers sabi nila mandatory repatriation. Oh. Ano ng Pilipino Ayaw na magpa-repatriate. Hindi, sabi nga ng OFW kanina na in-interview sa DCMM ba yun, napanood ko. Hindi kailangan i-repatriate sila kasi nagtatrabaho pa sila. Yung mga tao, parang okay lang, parang walang nangyayari kasi bakit? Yung defense system gaya nung kanina sa Dubai, 197, kung di ako nagkakamali, 197 na missile pinakawala ng Iran papuntang Dubai lang ha. Walang tumama kahit isa. Walang pumasok. Yung mga pumapasok, mga debris na lang. Na-intercept. O nasasangga ng mga interceptor ng Dubai. Isipin mo, ganun katindi ang Dubai. Kaya sabi nung Pilipino, parang wala namang gera rito kasi pumapasok pa rin kami, naglalakad pa rin kami. Ngayon, kapag delikado talaga, magsisirena naman at sasabihin na huwag kaming luwas. Pero hanggat wala namang ina-announce, diretso lang yung trabaho namin. Kasi ano na nila yan pinagandaan nila yan Oo. Expected nila, kaya alam na nila kung paano i-address yan. Kasi yung proxy war dyan sa Middle East, matagal na nangyayari yan. Ngayon, yung tawag dyan, interceptor na yan yung pinapatanggal ng China dito sa atin, yung Typhoon missile na yan. Yung Storm Destroyer. Oo, kasi yung Typhoon missile na yun, bukod sa interceptor, missile pa na kayang-kayang umabot sa kanila. Kaya dyan sila nang gagalitin. Oo, yan yung pinoprotest Palerista, nila. speaking of Dubai, kahang-hang ang leadership ng Correct. Dubai, no? Anong ginawa nila? No? Lahat ng mga na-stranded na pasahero. Ano pala ginawa doon? Pinatira sinecure sila sa mga hotel. Binilit Hindi, nila. paano yung bayad? Sagot nila. Sasagutin ng gobyerno. Oh, grabe. Asikasuhin daw, pakainin at maging comfortable yung mga pasahero at sasagutin ng gobyerno ng UAE. At nakahanga-hanga doon. Teka lang, hindi naman sisingilin sa Pilipinas yan. Hindi. Hindi mga foreigner din yun. Hindi At mga alam mo, Pilipino para yan. pakita na safe sa kanila, Oh. nag-ikot yung Chick, Ari. yung Hari Chick ba yun? Leader sila. Si Maktoum, no? Yung nakalimutan ko. Hari na lang, hari na. Yung hari hindi hari prinsipe ng Dubai nag-ikot sa very popular and yung taong mall, no, para ipakita na hindi sila Worried. hindi sila worried, kalmado sila, no, at meron pa nga mga ordinary people na nagpakuha ng picture dun sa royalty na to, no, kaya nakahanga diyan. Kaya yung mga Pilipino natin tuwa yung mga nasa correct. UAE tuwa sila rin naglalabas. Diyan ka lang Tuloy-tuloy yung buhay nila. makakita na stranded na masaya. Ito si Ma'am Vicky, Lex, i-flash natin yung comment ni Ma'am Vicky Blado Wu, no? Sabi niya, okay naman dito sa Qatar, kaya naman may intercept, normal lang, although nagbabakasyon lang ako pero tahimik naman. Sabi ni Ma'am Vicky Yun naman, Blado. pero yung mga DDS, mas marunong pa sa kanila eh. Oo nga mas Diba? may alam pa Oo. Dahil sa mga OFW na apektado doon. Di ba? Balat sila na balat kay BBM. Ngayon sinabi ko, yung mga DDS, wag ipatriate, galit na galit sila sa akin. Ito, sabi ni Rod Abella, no? Bakit sa Dubai ba ang gera? Hihintayin pa ba na may mga ibang OFW na masawi? Okay lang ba kayo? Ito, walang pinag-aralan Okay. to. Ipaliwanag Tingnan natin mo, yan. kung masusumo yung itsura, halata talagang walang aral to eh. Ipaliwanag natin. Rhoda Bella. Ipaliwanag natin para maintindihan niya. Para maintindihan niya. Kasi yung ganyang mindset ni ate, no, ni Rod, ni lalaki, no, ang gusto kasi nila immediate repatriation. Oo. Kasi para wala na raw madagdagan, wag na madagdagan yung isang Pilipino na namatay, etc. Gusto nila immediate repatriation. Close na yung airspace eh. Oo. Paano mo gagawin yung immediate repatriation na yan? And ngayon, voluntary din yung repatriation natin. Maraming mga OFW, nagko-comment mismo sa atin dito, okay sila. Inaalagaan sila ng kanilang mga employer. Anong gusto mo? Hatakin yung mga yan, Oo. pilitin dito sa Pero Pilipinas. ayaw nga eh, di ba? Paano mo itatransport? Kasi sarado nga yung airspace. Hindi, siguro, isip nyo, palangoyin sa dagat. Botlogs din to eh. Parang sa mga inutil na hindi Hindi, makaintindi. sinasagot nyo pa kasi alam nyo naman tanga. Sasagot Hindi, nyo para pa. maintindihan niya rin. Yes, Maintindihan niya explain rin. natin sa mga inutil. No? Para sa mga inutil na hindi makaintindi, ang sinusunod po na protocol Oo. sa ibang bansa, kung anong sasabihin ng gobyerno ng bansa na yon. Oo. Katulad sa UAE, katulad sa Saudi Arabia, katulad sa Jordan, Oo. yung iba pang bansa na apektado ditong Middle East crisis. Kung pinapatigil nila ang paggamit ng airspace o kinancel nila lahat ng commercial flights, yun po ang susundin. Hindi po ako ang kagustuhan ng kahit sinong Pilipino, kahit gobyerno pa ng Pilipinas. Oo. Naintindihan nyo po. Kaya wala pong magagawa ang gobyerno ng Pilipinas kung yun ang protocol dun sa bansa na yun. Oh. Dahil ang tinitignan po ng bansa na yun, yung overall safety na lahat ng
ng bansa at lahat ng nasa sakupan ng bansa na yon. Ganun po yun. Gusto mo nga ilikas kung wala kang biyahe ng aeroplano, paano nga, di ba? At ang punto niya, bakit sa Dubai? Sa Dubai ba ang gera? Nadadawit nga sila Kasi binobomba din sila ng Iran. Oh. Yung Iran naghahanap ng dami, pero yung sinabi mo kanina pre, nasabi mo na sabi ng Amerika kung sino yung magiging leader ng Iran mamamatay. Totoo yun? Totoo. Sinabi ng United States government, no? Kung di ako nagkakamali, Department of National Defense nila, sinabi na kung sino man ang sumunod dun kay Khamenei ay papatayin din. And in fact, yung sumunod nga is napatay na. Ito bagong pinangalanan nila na anak ni Khamenei, no? Pangatlo na to. Or pangalawa lang pumalit sa kanya yon. At yon meron na agad nakabinbin sa utak, sa ulo niya na kasi ang estilo ng assassination. Ang estilo ng Estados Unidos, pinupunterya nila yung mga leader ng defense, 'di ba? Yung mga Ministry of yung sa security forces nila, yun ang pinupunterya Kumbaga yung mga ugat yun ang pinupunterya. Lahat talaga gusto nila i-wipe out yung lahat ng mga nagsasabi ng death to America, death to Americans, no? Death to USA. Yan ang gusto nilang i-wipe out sa face of the earth. Ayan, mga kabibem Sasabihin ko lang, meron naman nagpa-voluntary repatriation. Sa ngayon, meron na tayo 1,416 na OFWs na nagpa-repatriate voluntarily. Intent ata yan, sir. Intent. Intent pa lang ba ito? Intent pa lang yan. Request, sorry. Nakalagay pa dito, request for repatriation. Sa Iran, 10 lang. Sa Israel, 297. Sa Dubai, 586. Sa Abu Dhabi, 270. Sa Bahrain, 231. At sa Jordan, 22. Considering sa dami ng OFWs sa Middle East, wala pa ata to sa 1%. 30,000 na approximate yung tinitingnan na magre-repatriate. OFW na nandiyan. Oo. Hindi lang siguro. Siguro yan yung mga crucial na target nila, no? Kasi sa Saudi Arabia lang, saka sa Kuwait and Dubai, napakaraming Pilipinos dyan, no? Sa Dubai yata parang 2 million yung Pilipino. Dami. Sa Dubai pinakamarami, sumunod yan. Anyway, ang ginawa naman ng ating gobyerno, no, at miniting nga agad ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang gabinete. Kasama na ito sila Ralph Rector, no? At hindi tayo pinapasama sa mga ganyan. Meeting to. Sa meeting? Malaking meeting. Naghahanda na sila ng mga financial assistance para sa OFWs, no? Ang mga uuwing OFW ay makakatanggap ng kabuang 150,000. Sana all. Laki, no? 75,000 mula sa Department of Migrant Workers at 75,000 mula sa Overseas Workers Welfare Administration Emergency Repatriation Fund, no? At meron din mga contingency funds plans na ginagawa ang DFA sa mga tukol sa mga alternatibong ruta, no, para lang mapauwi itong mga nagre-request ng repatriation. Kaya nga lang po ang sinusunod dito ang protocol ng bansa host country, no, kung saan nandun yung mga Pilipino, ang kung anong sasabihin ng host country, kung pwede nang maglabas ng mga OFWs from their country, yun po ang susundin ng ating bansa. Correct. Bukod po sa financial assistance na ibibigay po ng gobyerno, again, 150,000 po yan kada isang OFW na marirepatriate, makakatanggap din po sila ng tulong mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD po. At meron din pong tulong na ibibigay ang DOH, ganoon din po yung TESDA sa pagbibigay po ng medical, food at skills training assistance para po sa mga babalik dito sa Pilipinas, yung reintegration. Napakinggan ko rin ng isang araw, no? Halimbawa, kung ikaw ay lisensyadong guro dyan, may programa din po, pag uwi nyo ng Pilipinas dito, kayo dito rin, magtuturo pa rin po kayo. Pareho pa rin po ng inyong profesyon. Considering na kamakailangan ng mga guro dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas. So hindi magiging second option mo na yung paglabas ng ibang bansa kasi may trabaho ka na dito sa Pilipinas. Mga kabibian, meron po tayong emergency hotlines, no? Pwede ba nating i-post yung emergency hotlines natin, no? Babasahin ko na rin habang piniprepare ng ating producers, no, yung mga numbers. Ang OWA DMW hotline 1348. 1348. Pwede niyo po silang tawagan diyan. OWA DMW hotline. Ang Philippine Embassy in Tel Aviv, Israel is 0972 544 661-188, no? Ang Philippine Embassy in Beirut, Lebanon, 0961-70-858-086, no? And then sa Philippine Embassy in Amman, Jordan, 0962-790-77775. Ayan. Pero basically, kahit sa OWA na lang po para
ano naman total mga OFWs Sila po naman kayo, pwede naman po sila makipag-coordinate kahit meron pa kayong ibang gustong sabihin or concern sa iba't ibang departamento ng ating gobyerno. So OWA, DMW hotline, ulitin ko, 1348. Napakadaling tandaan. 1348. Yan, i-save nyo na yan. Bagamat wala pang emergency dyan, hindi na lang baka mag-escalate yung tension dyan, at least kahit pa paano, ready po kayo, no? At alam niyo kung ano yung gagawin. For sure, yung mga OFW natin, matagal na sila dyan, alam na nila yung inyong gagawin dyan, no? Makinig po tayo sa mga advisory po ng mga embahada, may mga GCs yan kasama yung mga ambassador sa inyong mga lugar, mga consular attaché, ayan, at least kahit pa paano, nakikinig po tayo sa kanilang utos. Kasi alam nila yan, sila in coordination with the Armed Forces of the Philippines, with the national government, kung ano yung gagawin. So sila po ang mas nakakaalam sa issue na yan. Ang bottom line po, no, kung meron talaga kayong concern, no, tumawag lang po kayo sa OWA at sa DMW dahil ang utos po ng ating Pangulo ay bigyan ng masusing atensyon lahat ng concern ng mga OFWs. Parang pinag-iisipan na rin na ano yun yung barko gamitin pang repatriate. Pwede rin. Kasi ang iniingatan ngayon ng presidente, yung mga misidentified ka. Kasi nangyari sa Kuwait, di ba? Na misidentified yung fighter plane. Fighter jets ng ng Amerika. Ilan yun? Tatlo ata yun. Bumagsak. Kala nila enemy planes. Kalaban. So mahirap sa ganitong sitwasyon. Kumbaga parang nasa lindol yan di ba? Status quo muna tayo. Tingnan natin kung ano yung mga next moves natin. Alright? Okay. So we go to our next topic, yung emergency powers na pinag-uusapan ngayon, no? Correct. Isa po sa pinag-usapan ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos, kung di ako nagkakamali past 2 days na, no? Ng Tuesday. Noong Tuesday, kahapon, no? Yung tungkol sa paghingi ng emergency powers sa Kongreso, no? Kasi sinasabi nila, no, na ang halaga ng oil, no, kapag sumipa na sa 80 pesos per barrel, $80 per barrel, kailangan ng emergency powers ng gobyerno o ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi under the train law, explain ko lang, under the train law, merong emergency, pwedeng bigyan ng automatic na pag-hold or ka-cancel ng tax sa oil, no? Kapag ang halaga ng oil ay pumalo na sa $80 for 3 months. Ibig sabihin ko, 3 consecutive months, kapag gano'n ang sitwasyon, automatic, isususpend muna ang pagpataw ng excise tax sa oil. Sa langis. O sa fuel. Ano? Ngayon, ang gusto ng Pangulo, hindi na hintay yung 3 months na yon. Kapag pumasok sa 80 pesos, yung halaga ng $80 yung halaga ng fuel, no, dapat meron na siya emergency powers to do what needs to be done para maiwasan yung pagsipa ng mga presyo. Alam mo kung totoo talagang isasara ng Iran kasi parang sila may control dyan sa Strait of Hormuz Yung Strait of Hormuz, yung daanan doon sa Gulf Sea palabas ng mga tanker, pag sinira talaga ng Iran yan, siri talaga yung langis natin dito sa Pilipinas, sigurado yan. Kasi magre-reroute. Walang reroute. Yun lang talaga. Malaki mag-i-epekto kasi yun lang talaga ang daanan, walang reroute. Kasi 20% of the world's supply dyan dumadaan. 20%. Kaya kung maapektuhan yung 20%, malaking epekto yun sa pagsipa ng halaga ng alam mo yung yung Chinese, kabado rin. Damay din kasi 90% ng langis nila sa Iran kinukuha. Kaya sabi ng China sa Iran, wag nilang kontrolin, wag nilang gawin yung gawin nilang isara yung Strait of Hormuz. Kung ako sa Iran, di ba, kung gusto ko manggulo, sirain na ang mundo. Di ba? Gagawin ko yan Damay-damay na So, sana, di ba, hoping wag mangyari yung ganyang sitwasyon. Pero ako din, doon sa emergency powers din, sana i-grant na ng Congress. Di ba? Wag na natin hintayin. Kasi nang isang araw, nag-press conference yung ating presidente. Ang sinasabi na niya, ang supply ng langis natin, no, ay kaya magtagal ng 50 to 60 days. Correct. That's 2 months lang. Di ba? Ay kung hihintay pa natin yung 3 months na consecutive, wala na. So, paano yan? Medyo mabigat po yan. Bagamat may subsidiya sa mga driver, sa mga mangingisda at sa mga magsasaka, mas malaking bagay pa rin po kung isususpende itong tax na ipinapataw sa crudo para kahit paano bumaba, di ba? Umangat man yan, at least kahit mababalanse ng excise tax. Ang malulugi lang naman dyan,
Gobyerno din naman yan eh. Oh. 'Di ba? Imbes na subsidy, ganun din naman sa gobyerno din naman mababawas ang kita. May niyan. nanonood pa sa atin, Estrella Aguilar Jen Jimeno, watching from Israel. Oh. Kung magulo dyan, hindi na makakapag-comment yan. Oh, correct. Ibig sabihin may access pa sila sa internet. Di ba? Yung communication nila malaya pa, wala pang control, etc. Oo. Kaya nga, importante dito kasi sa emergency powers na ibibigay kay President Bongbong Marcos, mababalansi nila yung interest natin, no? Especially yung tungkol sa mga presyo, no? Kokontrol nila yung pag-spike ng fuel at yung pag-spike din ng mga presyo ng bilihin, Lahat makokontrol yan, nila. dama yan. Dahil nga makokontrol nila yung ng fuel at mga iba't ibang apektado ng pagtaas ng In presyo. fairness sa private sector, very cooperative din sila sa administrasyon. Oh. Kanina may binabasa ako tungkol sa sinasabi ni MVP, di ba? Kasi ang kuryente natin, ni Pangilinan, ang kuryente natin highly dependent din niya sa crudo eh. Gumagamit din ng fuel, no? Lahat. So, ang utos niya ni MVP sa kanyang mga tao, huwag agad-agad iangat yung presyo ng kuryente. Di ba? Kasi mabigat yan para sa ating mga kababayan, lalo na sa mga jeepney driver. Di ba? Sa isang araw, ilang beses ka magpapagasolina, mga 3 beses ka o 4 na beses ka magpapa-full tank, laking kawalan yung sakita ng mga driver natin kung ganyan kataas yung presyo ng Correct. Damay dyan tubig. kahit kuryente, no? Oo. Damay. Damay. Kasi gumagamit din ng fuel yung ibang mga planta natin ng kuryente. Ngayon, kailangan ng mga Pilipino, etong si Marcoleta sa 2,000 niyang libre. Ang pinangako niya. Diba? Wala na. Buti pa sa Sandro. Diba? May Nakaisip. version na. May Oo. version na siya sa house. Okay ka na yan? Meron pang tayong yung speaking of yung pagtitipid ng Sama. ng paggamit ng enerhiya, no. Dahil nag-utos si Pangulong Bongbong Marcos na magtipid ang lahat ng government agencies na at least 10% na kanilang present consumption ng energy. Correct. No? Kapag sinabi natin energy, kasama na din yung pati Lahat. gasolina, kuryente, no. So, yun, baka sakaling makatulong, no, na hindi tayo mangailangan ng masyadong mataas na dami ng oil Supply, sa Hindi, kahit sa kuryente ba, kapag hindi naman kailangan, patay na lang lahat ng Yung ilaw. yung ilaw natin, pre, buwasan natin. Oo. kaya nga dapat Hindi, wag mo na, papangit tayo. Kaya Pag binawasan ito, lalabas yung totoong itsura natin. Kaya nga importante, hindi lang ito effort ng gobyerno dapat. Dapat Lahat. magpa-cooperate ang Oo, taong correct. bayan. Lahat. Ang mga private individuals, ang families, ang private organizations, ang mga korporasyon, tumulong para talagang bumaba ng konti ang demand natin sa energy. At kapag mababa ang demand natin sa energy, hindi tayo masyadong mangangailangan mag-import ng oil na lubhang tumataas sa ngayon. Hindi ako nagkakamali, nasa 82 na pala ang $82 per barrel of oil na ngayon. No? Samantalang kahapon, pinag-usapan nila 76 to 78 pa lang. No? Pero kanina, nakabasa na ako na around 82 na lang ngayon. At buong mundo yan, hindi lang sa atin yan. Hindi lang sa atin. Yun ang kailangan natin emphasize. Baka gamitin na naman. Sasabihin na naman, normal yan eh. kasalanan na naman ni BBM World yung pagtaas market ng ano. May mga panawagan niya ngayon na ibalik na yung work from home, di ba? Kahit twice a week lang, di ba? Work from home kasi kahit pa paano makakatipid ng kuryente sa mga opisina, di ba? Malaking bagay din yan. At yung sa mga sasakyan, yung carpooling, noon kasi sa pinagtatrabahuan ko dati, no, di ba, bawat managers may mga coach yan eh. Kanya-kanya ihahatid yan. Kung nagtitipid tayo, kung may kautusan, 3 manager sa isang kotse. Kahit pa paano, makatipid ka. Di ba? So, importante yan. Pakunti-kunti, maiipon natin. Kung lahat tayo magtitipid eh. Di ba? Hindi lang yung work from home. Pati yung pinag-usapan natin pala ngayon sa gabinete, yung 4-day work week. Isa pa yan. No? Gagawin na lang muna 4 days ang work week sa gobyerno. Para nga naman makatipid sa konsumo ng malaking tulong yun. Langis sa transportation, then sa energy, sa paggamit ng kuryente. Ang panawagan din ni MMDA chairperson si Nick Torre, di ba? Hindi, general manager siya. General manager, magbisikleta. Di ba? Pwede rin, maganda rin yun. Magbisikleta tayo para wala tayong konsumo ng crudo. Ang tanong kung kaya magbisikleta yung mga katawan natin. Yun na, ako, Ano, ikaw? hindi talaga. Saan ka nakatira? Sorry, hindi kaya. Monumento, kaya mo hanggang dito. Sorry, hindi na kaya. Pagdating mo rito, mainit ulo mo, hindi ka makapag-podcast. Hindi na lang ako lalabas. Pero malaking bagay yan ha. Pakinggan natin yung panawagan ng gobyerno. Magtipid tayo. Yung mga nakikinig din sa atin, di ba? Magtipid din po tayo. Kung nanonood kayo, nagsiselfone kayo ng hanggang alas 12, baka pwede hanggang alas 10 lang. Malaking bagay din po yan para makatipid, no? Kasi nasa crisis po tayo, pandaigdigang crisis. Tayo din po ang magsasuffer. Yung iba kasi may yung mindset nila, buti na lang, rice cooker yung gamit ko, hindi ako naggagasol. Ganun pa rin yun. Kuryente pa rin yun. Kumukonsumo pa rin yun ng crudo para ma-convert yung
paging kuryente yan na Kung gusto talaga makatipid, Huwag na kumain. Gatong. Huwag na kumain. Panggatong. Hindi pwede hindi kumain. Mainit naman ulo ng mga yan. Pero sa totoo lang, itong mga panahon na to na may crisis, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, dapat po tayo nagkakaisa. Oo. No? Dapat po tayo nagko-cooperate with the government kung anong gusto gawin ng gobyerno para naman po pare-pareho tayong mabiyayaan or pare-pareho tayong Hindi maging mahirapan. hindi mahirap o hindi nagpapahirap sa sitwasyon natin. No? Sa mga nanonood sa aming mga DDS dyan, yan. Kahit ngayon lang, magpakatalino kayo. Huwag muna papupupupo. Talino muna. Gamitin muna natin ang utak natin. Makinig tayo sa gobyerno. Sa mga paitutulong natin, pag-isipan natin kung paano tayo makatulong sa gobyerno. Sana mabawasan man lang yung mga ganyan no? Sana yung mga sinasabi mo, magpakatalino muna. Oo, wag pabobo-bobo. Sana kahit 50% lang sa kanila magpakatalino, no? Huwag ba Hindi, malaking tulong sa ekonomiya yun. Isipin mo kalahati ng DDS, magpatalino ba? Diba? Malaking yun. Malaking kabawasan sa foot traffic ng Facebook comment section ko yan. Sa tayo comment, bago yung copy. Sabi ni Ma'am Maria Estrella Platequino, dito mahal ang gas, 3.99 per gallon. So that's 200 isang galon. Hindi, iba kasi ang unit of measurement sa kanila, gallon eh. Kung-convert pa natin yun into Liter. Ilang liters? no? Apat. 1 gallon is equivalent to 4. Parehas lang ma'am, 50 plus. Mas mura po sa inyo, no? Dati kasi kahapon 56. Hindi ko lang alam, extra yung ginagawa na kamote. Mura ang sa Middle East. Mas mura yan ma'am. Mas mahal ang tubig doon. Mas mura. Mas mura ang gasolina Nung nagpunta doon. kami doon, parang yata, 4 pesos natin, langis doon, isang litro. Sa Dubai. Mura, no? Oo. Noel Mapa, good evening po sa inyo, sir. Watching from Tacloban. Maupay nga gabi, maupay nga tulo kayo yung Yan, tanong. taga-Tacloban dito si Kakopi. By the way, meron pa palang sa'yo na may kakop. Sa akin na. Sa akin na. May na yan. Basa mo tayo comment. Sabi ni Dong Selwyn. Bajus. Yan. Comment na kayo mga DDS. Yan. Nahihiya ba kayo sa kabubuhan nyo? Ayaw mag-comment kasi, pati libang eh. Pag nag-comment eh. Hindi sila comment kayo kasi pahiyang-paya yung amo nila. Pinagtatawanan ngayon ng Pilipinas. Yung ba ma-impeach na, malapit na ma-impeach. May punto si Dominic Tanlinso, no? Buhayin kaya ang Bataan Nuclear Power Plant. Pero hindi po kasi pwedeng asap yun. No, Dahil ginagamit ng una-una, pera nuclear po yun. Hindi pwedeng minamadali. Dahil talaga kailangan pinag-aaralan ng husto yan. And luma na rin yung structures. Pang long term po yun. Pero sa totoo lang, dapat po talaga ibuhayin yan. At pinag-aaralan na po yan. Kung di ako nagkakamali, si Congressman Mark Cuangco ang talagang nagpupursigi na mabuksan nila yan. Mark Cuangco. Kamag-anak nila, yan? Anak niya, no? Tidanding, no? Oo. Kapatid to ni Charlie, di ba? Oo. Si Mark Ian, comment na-repatriate na ba si Sarah? Nasa ibang bansa daw eh. Na-repatriate na. Nandiyan na nga sa nag-file ng kaso sa Taguig kanina. Nasa Taguig na. Sa Pagitayang, libre ang tubig dito sa Kuwait. Yan. Good information. Libre pala ang tubig sa kanila. Sa ibang lugar sa Middle East kasi mahal po ang tubig kung di ako nagkakamali. Hindi kasi yung Kuwait parang... Ito si Cecil Adja. Shoutout watching from Japan. Sige pa, basa pa. Kung ba RCJ, Solid Duterte. Di solid. Sabi ni Roland. Solid. Samahan mo siya sa dahig. Sabi ni Roland Enrico siya. Nabasa niyo ba sa Pilipinas? Tatrabahuan ko po mula sa pandemic yung mga hindi naman kailangan ng ilaw, binabawasan yung mga liwanag. Correct. Tama. Ngayon natin kailangan magkaisa. Tama yun. Gaya na sinabi ko kanina. Si Sofia Viejo, ingat po kayo mga PBBM vlogger. We love you. Ayan, si tropa nating si Romeo TV. Yan, solid. Salamat PBBM. Yan. Oy, Romeo, shout out. Romeo! Isang sayaw naman dyan si Maglibre ka naman ng monetize ng dami, paldo eh. Si Romeo, paldo. Sarah Baez Maria, watching from Anjo, Japan. Ako, dami mga taga-Japan eh. Japan, parang may nagmamatsyag sa ating mga nasa Abu Dhabi, no? Nasa Dubai pala. Si Gerald Adhan Feliciano. Diba? Nakapag-comment pa. Ibig sabihin... Almost 600 na yung comments, no? Ibig sabihin, okay lang sila ron. Ito si Gerald Adhan, nabasa man ba? Michelle Yu, kapatid ko nasa Kuwait. Malas ka.
DDS siya. Malas ka po. Kapatid mo dito, malas ka. Buti hindi kayo nag-aaway, Shi. Di joke lang ha. Joke lang yun, ha? Joke lang. Sana po, nasa safe na kalagayan yung kapatid niyo sa Kuwait. Kahit po DDS siya. Sana Pilipino po, pa rin niya. Pilipino sana po pa rin safe siya doon. Sige. Sige, move on tayo sa next topic. Next. Sige, dito tayo. Sa mga nararamdaman natin problema sa kaguluhan dyan sa Middle East, isa lang po ang solusyon dyan. Matigil na po yung gera na yan. Bagamat cliche yung world peace, pero malaking bagay po yan para po sa ating lahat. Yung problema natin, masosolusyonan once na matigil na po yung kaguluhan. Kaya si Pangulong Bongbong Marcos, yan din po yung kanyang panawagan. Magkaroon po ng ceasefire dyan po sa gitnang silangan upang matiyak po ang kaligtasan ng mga Pilipino sa rehiyon. Kasi isa din ditong nakalulungkot, no? Umalis ka ng Pilipinas para magtrabaho, tapos unfortunately, tatamaan ka ng shrapnel, mamamatay ka. Di ba? Masakit yan para sa mga kababayan natin na nagtatrabaho lang, ganyan ang kanyang inabot. Kaya ang panawagan po ng ating presidente, kapayapaan. Sana, no, kahit papaano mangyari po yan. Hinimok po ni PBBM yung mga bansang sangkot na magpakita po ng pagpipigil o restraint at itigil ang labanan upang maiwasan po itong lalong paglala ng sitwasyon dyan po sa Middle East. Malaking player po dito ang Estados Unidos, ang Israel at ang Iran. Sana makonsider po ninyo yan. At tiniyak niya rin po yung proteksyon ng ating mga kababayang OFW, ang pangunahing prioridad po ng gobyerno, ang kaligtasan po ng mga Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa mga apektadong lugar. That's the number one priority. Karamihan naman ng bansa, hinihiling na talagang mag-ceasefire, kapayapaan dyan sa Middle East na yan kasi lahat talaga tatamaan dyan, lahat ng bansa dito sa mundo tatamaan din lang tayo dyan. Ngayon, pinapanawagan ang ating mga kabayan, itong si BP Sara na magpunta sa Middle East at harangin yung mga missile dyan. Gusto niya magpakabayanin. I-repatriate. Gusto magpakabayanin, harangin. Siya yung mag-intercept sa mga missile. Ito tal sinasabi ni Harry Roque ng totoong tulong. Oo. Magbibigay daw ng totoong tulong si Sara Duterte. Baka yan na yan. Pag siya naging presidente, di ba? Oo, pansamantala daw. Mas maganda testing muna. Punta muna Middle East. Kahit isang missile lang harangin. Saan ba na? Sa Iran na kagad. Sa Iran na kagad. Ilan lang yan? Ano na wala na ba? Si Harry Roque, kada buka ng bibig gusto niya i-transfer na ni PBBM ang power kay Sara Duterte. Alam mo kung bakit? Wala na ibang bukang bibig Alam mo kundi kung yun. bakit? Bakit? Nauubos na kasi yung ipon. Gusto na bumalik dito. Hindi lang yun. Ano? Namimiss niya na si AR. Ano si Yorn? Yung tao niya. Dali niyo sa Vienna. Hindi nga. Kailangan dito. Hindi natin masisi. Siyempre, di ba? Hindi natin masisi. Ang sinasabi niya pa hindi naman yan magiging kapit tukusi si Sara Duterte sa posisyon Kasi pag sapit din naman ng 2028, tiyak na mapupunta din naman sa kanya yung presidency. Galit nga sa hindi kapit ko. Galit nga sa kapangyarihan. Isang taon pala si PBBM, gusto na pumalit. Ano sasabi yung hindi kapit ko? Ayun na nga, di ba? Gusto nga maging presidente katulad ni GMA na 10 taon. Kaya pag naniwala ka dyan kay Harry Roque, tukmul ka talaga Di ba? Pag naniwala ka dyan sa hindi kapit ko, ngayon pangalan, lakas manira. Di ba? Lahat ginagawa para mapabagsak si PBBM. Nagkakataon lang, hindi kasi kaya ng 300 pabagsakin si PBBM. Kaya, Inconsistent sa sa sinasabi niya sa reality at sa katotohanan kaya hindi natin masisi etong si Harry Roque kung lagi niyang inihiling na ibigay na ni PBBM ang pagka-presidente niya kay BP Sara. Kasi syempre, maraming problema. Baka nga may diabetes na yan. Nauubos na yung ipon. Ay, maraming turok yan. Nagtuturok yan. Ayan. Kasi Harry Roque, ang daming tinuturok niyan. Nagtuturok o tinuturukan ka? Dinabi mo. Iba ibig sabihin mo nagtuturok. Dinabi mo. Nagtuturok? Injection. Hindi, nagtuturok kasi diabetic ka. May edad na kasi kaya tinuturukan talaga. Tuturok din Kailangan mo Maraming gamot yan. May video na tayo ipa-flash. Tama ba, Mark? May ipa-flash tayong video dyan. Patungkol sa statement ng presidente. Sige. Okay, antayin lang natin yung video. Basahin muna natin yung comment habang hinahanda pa. Sabi ni Mark Ian, expert si Harry dyan. Nakatakas nga, human trafficking ang case niya. Sanay na sanay, Si Digo Jocelyn, sabi niya, sugod wak-wak Chucky. Sugod wak-wak Sige, video election video. Sa Pinas. Our people, they are in constant contact with our embassy staff. All together, that's 1,416
Filipino nationals who would like to have requested repatriation. We already are collecting assets, mga bus, mga sasakyan, para pagbigyan tayo ng kahit counting windows, ready na tayo para mailabas na kagad sila. Meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days in terms of gasoline, in terms of fuel oil, and in terms of kerosene. Kapag to ang presyo ng langis ay lumampas na sa $80 per barrel, magpo-provide tayo ng subsidy para sa ating mga sektor, sa sektor ng ekonomiya, talagang maapektuhan, mabigat. At yun ang nabanggit ko ay number one, of course, the transport sector at saka lahat ng gumagamit ng langis. Let me assure everyone that we have sufficient supply of oil to have targeted fuel subsidies to the affected area, to the affected sectors, such as the transport sector, the agri sector, and for fisher folk. So we have prioritized, of course, the safety of our people who are in the war zone. Number one, that's always the number one priority. And secondly, after that, what the effects will be to the working public here in the Philippines and what are the interventions that the government can take up. At least malinaw ang presidente, alam niya, no? Kasi kung isang presidente, wala kang pakialam, no? Wala na. Yung presidente, yung specific details, alam niya. Yung supply natin, hanggang kailan magtatagal at ano yung gagawin. At least, very clear po yan sa ating presidente. Sige, move on tayo sa next topic. Okay, sabihin pa kayo. Sige, ang presidente po, ito, ng South Korea, nandito po sa Pilipinas, no, kung mapapakita po natin yung pictures, no, or videos. Ba? Nandito po, kasalukuyan pong nandito sa Pilipinas, si South Korean President Lee Jae-myung para po sa isang state visit. Magtatagal po yan hanggang March 4. So, 2 araw lang po yan, March 3 and March 4. Hanggang ngayon lang. Ngayong araw lang, uuwi na. Ang pangunahing layunin po ng presidente ng South Korea ay mapalakas po yung alyansa sa pagitan po ng Pilipinas at ng South Korea, no? Layunin nitong patatagin ang ugnayan ng dalawang bansa na nagdiriwang ngayon ng kanilang ika-77 na anibersaryo ng diplomatikong relasyon. Ang tagal na rin pala nating kaibigan ng Ilan? 77. Tagal na rin, ha? Alam mo maganda dyan, yung ginagawa ng presidente nila na yan, ng mga Koreano, nakikita nila na maganda mag-invest dito sa Pilipinas kasi mismong presidente nila ang naghihikayat sa kanila. Correct. Na mag-invest. Kaya na lamang. Di ba yung mga kumpanya rito ng Korea? Samsung, LG, Hyundai. Yung mga yan. Di ba? Nakakatulong sa paglago ng ekonomiya natin. Kaya itong pagbisita ng presidente ng Korea dito sa atin, malaking boost sa ekonomiya natin. Ito kasi yung mga negosyanteng malalaki ng Korea, maaaring punta rito sa atin para mag-invest. Simula na naging presidente si Pangulong Bongbong Marcos, naging maganda lalo ang relasyon ng South Korea sa Pilipinas, no? Kung matatandaan nyo, nagkaroon ng free trade agreement noong 2024. Bago lang yan. Bago lang yan, 2024. Ang dahilan yan kung bakit tumaas ng gusto ang import-export relationship ng dalawang bansa na ito. No? Ibig sabihin yan, yung mga produkto ng Pilipinas, mas mabilis nilang madadala sa South Korea. Ibig sabihin, lalawak po yung merkado ng mga negosyante dito sa Pilipinas dahil marami silang masusupply sa Korea at mas mababa ang buwis na ipinapataw. Kasi free trade agreement, I think, zero nga ata yan yung taripa na ipinapataw nila dyan. And vice versa. Yung mga Korean products, mas mabilis na nakakapasok dito sa Pilipinas. Lalo na yung Korean invasion na sinasabi natin, di ba? Gaya ng buldak. Yung bulgogi. Bulgogi. Hindi alam ni Ayam yan. Restaurant, yung bulgogi. Hindi, yung buldak. Buldak. Hindi ko alam. Ano yun? Sabi mga ano lang yung Gen Z. Noodles, di ba? Napakaanghang. So, isa example na mas mabilis na nadadala yung mga produkto ng Korea and vice versa. Kapag nasa Korea ka rin, marami din Filipino products. Marami. Na nandoon. No? Kaya itong pagpunta ng presidente ng Korea rito sa atin at kasama si PBBM, binabanata na naman yan ng mga dilis. Bakit na naman Kasi nakakuha na naman daw ni PBBM makipag-social-social. May gera raw sa ibang bansa. Isipin mo kung gaano kababaw. Kahit ano na lang binabanat kay PBBM. Ano, titigil ang mundo Ayun natin? na di ba? Dahil sa gera sa ibang bansa? Akala nila, makikipag-socialite ito ginagawa ni PBBM. Hindi ba nila yan? Hindi ba nila alam? Trabaho ng presidente yan. Correct. Di ba? Nagtatrabaho si PBBM sa pagharap niya dyan sa presidente ng Korea at hindi lang ipag-social-social. Correct. Di ba? Isa sa
10 pala. 10. Ang MOUs na pinirmahan between South Korea and Republic of the Philippines, 10. No? Iba't ibang aspetos, DICT, sa... Ito, daanan natin isa-isa. Yan, Sige, try mo. Ito, digital cooperation. Very important yan. Technology, digitalization, and innovation. Meron din po sa defense materials procurement. Maganda yan. Dali natin yung mga technology ng Korea, no? Patriots and Veterans Affairs. Agriculture cooperation. Meron din pong trade, investment, and economic cooperation. Merong intellectual property cooperation. Korean language program in schools. Cultural cooperation at ang panghuli po itong police cooperation. Ngayong araw po nalagdaan po itong mga Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan po ng South Korea at ng Pilipinas. So, walang nagawa, no? Hindi sosyalan lang ito. Dahil para din po sa Pilipinas itong accomplishment na ito. Isa sa nakikita ko maganda diyan tungkol sa defense eh. Kasi magaling na supplier ang South Korea sa yung mga jet fighters saka fighter yung mga yung mga barkong pandigma, di ba? Pero parang specialty yata ng jet fighter. Jet fighter. Saka ang kagandahan sa kanila mas mura. Kumpara bibili ka sa France or sa US o sa western countries Parang may na-order tayo diyan, di ba? Meron. Kung di ako nagkakamali yung FA-50 natin, 12 ata yun. Basta fighter jets. We have fighter jets from South Korea. Kung di ako nagkakamali, at least 12 yun. At meron mga parating na mga orders. Correct. At bukod po dyan, nangako po ng suporta itong gobyerno po ng South Korea sa Pilipinas bilang tayo po yung host country ng Association of Southeast Asian Nations o ng ASEAN ngayong 2026. So, suportado po nila tayo. So, ito yung presidente na pumalit doon sa presidenteng na-impeach ba yun? Di ba may presidente sila nag-declare na martial law? Siya yung pumalit. Babae. Hindi ako masyadong familiar. May presidente sila nag-declare na impeachment ng martial law tapos na-impeach na patal sa pwesto. Yes. Shata yun. Ayos din, no? Ayan, isa din po sana pag-usapan dito yung modernisasyon po ng Coast Guard. Very important po yan sa atin. Last week lang nakasama po natin dito si newly promoted, anong posisyon na ngayon? Vice Admiral. Vice Admiral. 2-star na siya, kung di ako nagkakamali. 2-star ata yun. Vice Admiral Tariela, nakasama natin last week, no? So ngayon, pinag-uusapan din po yung pagpapaigting po sa Coast Guard ng Pilipinas at mas titindi na po yung koordinasyon ng Philippine Coast Guard at ng Korea Coast Guard para po sa kaligtasan ng ating mga karagatan. At dagdag puwersa po ito para ipagtanggol ang Pilipinas at syempre ang ating mga mangingisda na lalo na dyan sa West Philippine Sea. Mas kailangan po natin yan. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat.